Diyos, hallelujah, tinatas ka po namin, pinupurit, sinasamba, O Lord God. Tunay nga, Panginoon, wala po kaming magagawa kung wala po kayo, lalo na sa akin, O God. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakamali, sa isip, sa salita, sa gawa, sinasadya ko man, Panginoon, or hindi, O Lord Jesus, oras na ito, Lord. Hallelujah, ikaw po ang mangusap sa bawat isa, Lord Jesus. Gamitin mo lamang po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala, Lord Jesus. Hallelujah, kung ang inyong salita man ay rebuke, reproof, encouragement, ito po'y maging kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Sa mga kapatiran ko, Lord, na hindi pa po nakadalo dito, Lord Jesus, ipuin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon, upang sa ganon, sila po ay makadalo, Panginoon. Sa mga kapatiran ko, Lord, na may mga malulubhang mga sakit, Lord Jesus, pinapagaling mo na po sa pangalan mo in Jesus' name. Hallelujah, by the authority of your words and by the power of your name in Jesus' name. Hallelujah, Lord God, sa mga kapatiran ko pa na hindi pa po nakapasok ngayon dito sa BR ng Jesus Christ Apostolic Pentecostal, ikaw po ang magbigay sa kanila ng kabigatan, sa kanilang mga puso, Lord God, hallelujah, hallelujah, upang makadalo po, Panginoon, magdala pa po kayo ng maraming mga bisita, Panginoon, na magkaroon po sila ng habag, Lord God, sa kanilang puso, kabigatan, Lord God, hallelujah, na makadalo, Panginoon, hallelujah, ito po ay ikaw lang ang maitaas, at ako lang po ang inyong baba, sa pinakamababa na level, Lord Jesus. Anumang mga distraction gawa ng kaaway, Lord God, maging ang amo ko man, Panginoon, hindi po niya ako marinig sa oras na ito, Lord God. Lord, i-cover mo po ako sa inyong libuhan nga maangkin, Lord Jesus, na hindi po ako marinig sa aking amo, Lord God. Hallelujah. Lord, gamitin mo lang po ako, hallelujah, sa oras na ito. Ito po'y gawain mo, Panginoon, at wala po akong magagawa kung hindi mo po ako gamitin, O Lord Jesus. Kaya let your will be done in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. We claim victory and we claim revival sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Clear pa po ba yung boses ko dyan? Hallelujah. Amen. At sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, sa hindi pagtatagal, mga kapatid, dito po tayo kumuha sa ating topic, renew your mind with God's words, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kung magsabi po tayong renew, hallelujah, for example, sa ating mga passport, pag nag-expire na, kailangan din nating i-renew, mga kapatid, ang ating mga ikama, mga ID, mga kapatid, no? Hallelujah, kailangan nating i-renew. Praise God. Naging bago ulit, mga kapatid. Isang paalala, hallelujah, ng ating Apostol Paul, mga kapatid, sa taga-Roma, na sabi niya doon, mga kapatid, kaya nga, mga kapatid, na ipinamanhik ko sa inyo. Amen? Ipinamanhik ko sa inyo, alang-alang. Amen? Alang-alang sa kahabagan. Amen? Talagang nakikiusap ang ating Apostol Paul, mga kapatid, kahabagan ng Diyos na inyong, amen, hallelujah, talagang sabi niya, mga kapatid, beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable into God's, which is your reasonable service, mga kapatid. Ito po yung tinatawag na, hallelujah, iharap natin ang ating mga sarili bilang huli, mga kapatid, acceptable into God, which is a reasonable service, mga kapatid. Katulad sa ating nagdalo tayo dito ngayon. Hallelujah. Kaya i-renew natin ang ating isip, ang ating puso, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At sabi niya sa to, mga kapatid, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan, kundi ito po ay mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago. Dito po natin mabasa, transform by renewing of your mind, and ye may prove what is the good and acceptable, perfect will of God, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kailangan natin maiharap natin ang ating mga sarili na buhay, mga kapatid, at hindi daw tayo, at hindi tayo magsiayon sa sanlibutan ito. Kaya renew your mind with God's words, mga kapatid. Amen? I-renew natin ang ating mga isip, praise God, hallelujah, sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Praise God. At sabi dito, mga kapatid, si Apostol Paul po ay isa po siyang apostol, nga tinatawag na nga apostol, hallelujah, siya po ay talagang nangaral, mga kapatid, paano po mamuhay. Ayan, nandito na po yung amo ko. At din, mga kapatid, sabi dito, renew your mind with God's words. Ibig sabihin, mga kapatid, number one, submit your thought to Jesus. I-submit natin ang ating pangailangan sa ating Panginoon, mga kapatid. Bilang isang mananampalataya, hallelujah, nandito po tayo, mga kapatid, para mapakinggan natin ang salita ng Diyos. At para din po, mga kapatid, sa buhay natin, magsiayon tayo, amen, sa ating Panginoon.
Sumunod tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pag-pray nyo lang na hindi ako tawagin sa amo ko at nagising na po talaga siya. Ayan, praise God, no? And then, sabi niya dito, mga kapatid, amen, 2 Corinthians, okay, basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 10, mga kapatid, amen. Chapter 10, verse 5, ang sabi niya dito, na siyang gumigiba ng mga maling bahaka at mga bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Amen. Hallelujah. Ang ating Panginoon ang gumigiba. Kung taga maling haka tayo, mga kapatid, maling emotion tayo, mga kapatid, ang Diyos po ang tinatawag dito, mga kapatid, magbigay tayo ng nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kaya tayo, mga kapatid, magpasakop lang kita, no, sa salita ng Diyos kung ano po ang kanyang itinuturo sa atin. Kailangan po natin submit your thought to Jesus. Amen? I-submit natin, Lord, tama po ba ako sa aking mga ginagawa? Lord, hindi po ba mali ang aking mga nagawa? Amen? Hallelujah. Kaya submit your thought to Jesus. Number 1 po yun, mga kapatid. And number 2, hallelujah, remember you have the mind of Christ. Remember, you have the mind of Christ. Pag sinasabi natin, mga kapatid, na mayroon na tayong pag-isip na katulad ng ating Panginoon, tinatawag dito, mga kapatid, na alalahanin natin na naanak na kay huna-huna na katulad sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi nga niya, mga kapatid, sa 2 Corinthians or 1 Corinthians chapter 2. Okay, chapter 2, mga kapatid. Basahin natin ang chapter 2, verse 16. Ang sabi niya, hallelujah, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Kung nasa atin ang pag-iisip ng ating Panginoon, ano nga ba talaga ang ating gagawin? Renew your mind with God's words. Ang ating Panginoon, mga kapatid, kahit siya ay mataas, kahit siya ay tinatawag natin, mga kapatid, na siya yung gumagawa sa langit at lupa, siya ang tinatawag, siya ang naggawa sa atin, mga kapatid, pero binigyan niya tayo ng katulad sa kanyang kawangis, di ba? Masasabi natin na grabe ang Panginoon, no? Kaya remember, you have the mind of Christ. Amen? Remember, alalahanin mo na meron ka ng pag-iisip ng ating Panginoon at hindi na po tayo katulad sa sanlibutan na puro na lang pagalingay, puro na lang, mga kapatid, ako ang magaling, ako yung dapat masunod. No, wala na po yan dito, mga kapatid. Amen? Kaya remember, you have the mind of Christ. Anong mind ng ating Panginoon? Ang Diyos po magpapakumbaba. At ang Diyos po, mga kapatid, ay hallelujah, nagkatawang tao para lang tayo'y maliligtas. Kaya wala tayong karapatan na magmataas. Number 3, mga kapatid, give it to God. Ibigay natin yung ating mind. Lord, ito yung mga plano ko, Lord. Give it to God, mga kapatid. Hallelujah. Ano yung amo ko, no? Praise God. Number 3 na po tayo, mga kapatid. Isulat niyo lang po, Pastor Jumel, at ikaw na lang din po ang magpatuloy dito kung tatawagin ako niya, no? Kasi, yan. Hallelujah. Ipag-pray nyo lang na hindi ako tawagin. Okay, mga kapatid. Give it to God. Amen? Ibigay natin sa ating Panginoon. Anumang mga alalahanin natin, mga kapatid, ibigay natin sa ating Diyos, mga kapatid. Bilang mananampalataya, hallelujah, marami po tayong mga tinatawag na minsan na-expire tayo. Amen? Na-expire yung ating pananampalataya. Minsan nanghina tayo, mga kapatid. But, sabi ni Apostol Paul, give it to God. Amen? Ibigay natin sa ating Panginoon. Anumang kabalisahan mo dyan, ibigay mo yan sa Lord. Lord, nabalisa ako, Panginoon, sa bukas ko, Lord. Nabalisa ako sa mga anak ko, Panginoon. Baka mayroon na silang godly, worldly na mga friends. Hallelujah. Kaya, sabi dito, mga kapatid, give it to God. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Hallelujah. Huwag kayong magbalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen? Bilang isang mananampalataya, huwag tayong mabalisa.
Amen. Marami ngayon nagbabalisa eh. Kaya maraming salamat sa salita ng Diyos. Dito po tayo ni-renew mga kapatid by day, mga kapatid. Araw-araw. Amen? Number 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen? Hallelujah. Isa po itong tinatawag na give it to God. Amen? Hallelujah. Baka puro na lang tayo balisa, mga kapatid. At hindi na natin nakikita na binibless tayo ng ating Panginoon. Kaya renew your mind with God's words, mga kapatid. Ito po yung promise ng ating Panginoon na huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng number 1, panalangin. Amen? Daing na may pasasalamat. Hindi mo pa nakuha, hindi pa natin nakamit, hindi pa nasagot ni Lord. Amen? Na may pasalamat. Pasalamatan na natin. Amen? Kaya sabi niya mga kapatid, ay ipakilala ninyo na ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ipakilala natin kung ano yung mga kahilingan natin sa ating Panginoon. Number 4, focus on heavenly things. Amen? Focus on heavenly things. Ano po ba yung mga heavenly things, mga kapatid? Ba't nasasabi nga natin na renew your mind with God's words? Kasi baka nakapag-focus na lang tayo sa makamundo na mga tinatawag mga kapatid na makamundo na mga plano, mga kapatid. Kailangan ko talaga na magpatayo ako ng malaking bahay, di ba? Makapagpundar, yes, nandito yan sa atin. Pero mga kapatid, baka nakalimutan natin ang heavenly things na ibinigay ng ating Panginoon. Amen? Kailangan natin i-focus natin. Focus tayo, Lord. Sabi nga niya sa Kulusas, mga kapatid. Okay, number 4 na po tayo, mga kapatid. Kulusas chapter 3, verse 2, ilagak, no? Ilagak ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag. Amen? Merong pabala. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen? Huwag sa mga bagay na nasa lupa. Again, set your mind on things above, not on earthly things, mga kapatid. Kaya renew your mind with God's words. Day by day, mga kapatid. Number 5, allow God's Spirit to govern your mind. Okay. Number 5, allow God's Spirit to govern your mind. I-allow natin ang Espiritu ng ating Panginoon na mag-govern siya. Kumbaga mga kapatid, hallelujah, siya ang masunod, mga kapatid. Sabi nga niya sa Roma chapter 8 verse 6, ang sabi niya dito mga kapatid, hallelujah. Basahin po natin. Okay. Number 6 mga kapatid, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ang isang tao, pag nasa Panginoon, nandun ang kapayapaan. Ang isang tao, hayaan ko, Lord, na ikaw po ang magbigay sa akin ng kapayapaan. Naguguluhan ako ngayon, Panginoon, pero Lord, i-renew natin ang ating mga puso, isipan sa ating Diyos. Next, mga kapatid, number 6, receive God's promise of clear thinking. Amen? Ma-receive natin ang mga promises ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating tinatawag mga kapatid na promises of clear thinking, mga kapatid. Sabi sa Santiago, sa 2 Timothy, mga kapatid, amen, 2 Timothy chapter 1, hallelujah, nagmaoy naman akong amo, basing nadungog ninyo diha, no? Naglamba-lamba naman sira. Okay, thinking to 2 Timothy chapter 1, verse 7, mga kapatid, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi kapayapaan at pag-ibig at kahusayan. Amen. Hallelujah. Kaya sa ating mga buhay, receive God promise. Tandaan nyo, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng matatakot na espiritu, kundi kapangyarihan at pag-ibig at kahusayan. Amen. Bilang mananampalataya, mga kapatid, nandito na tayo. Amen. Number 7, remember it all makes sense to God. Remember, it all makes sense to God, mga kapatid. Bilang mananampalataya, lagi nating isipin, hallelujah, na hindi po tayo
nandito para sa ating mga sarili, kundi nandito tayo para magpagamit tayo sa ating Panginoon. At lagi nating tandaan mga kapatid, sabi dito sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, sabi niya dito, sapagkat ang aking mga pag-isip ay hindi ninyo mga pag-isip, o ang inyo mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Number 9, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, ngayon ay aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ibig sabihin, hallelujah, ang pag-iisip natin hindi kaisipan ng Panginoon. Kung ano ang gusto natin pero hindi natin nagawa, ay hindi natuloy dahil may mas bitter pa na binigay ng Diyos. May bitter, may lalo pang pag-isip ang Panginoon eh. Advance ang ating Panginoon. Kaya wag nating i-underestimate ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pag tayo totally nagtiwala sa ating Panginoon, mga kapatid, amen? Hallelujah. Kaya wag nating i-underestimate ang ating Panginoon. Siya nga ang gumagawa sa atin. Kaya nga, sabi nga niya sa Matthew, pinapakain nga niya yung langgam na walay pulos, unsa pakata nga kawangis na niya. No, mga kapatid. Hallelujah. Next, mga kapatid, number 8 na po tayo. Guide your thought. Ang salita ng Diyos mag-guide sa atin. Ano nga yung mga thought natin, mga kapatid? Praise God, no? Hallelujah. Bilisan ko na lang po ito. Parin nyo na lang po natin kay Pastor, no? Hallelujah, mga kapatid. Guide your thought. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sabi dito sa Philippians chapter 4, mga kapatid, chapter 4, verse 8. Sabi niya dito, for it, katapus-tapusan, mga kapatid. Anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galangan, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Renew your mind with God's words. Sabi ni Apostol Paul sa katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay, yung katotohanan yung isipin natin. Yung, sabi na, yung kagalang-galang yung isipin natin. Yung matuwid yung isipin natin. Anumang bagay na malinis, yun ang gagawin natin. Anumang bagay na kaibig-ibig, yun ang gagawin natin. Anumang bagay na mabuting ulat, yun ang gagawin natin. Kung may anumang kagalingan at may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay. For example, masaya ang Diyos sa ating mga ginagawa. Masaya ang Diyos na nagpapagamit ka. Yan, patuloy ka dyan magpagamit sa Diyos. Patuloy ka dyan. Amen? Yan po. Ito pong pinaka-the best, mga kapatid. Amen? Renew. Renew your mind with God's words. Every now and then, mga kapatid. Huwag kayong makinig sa mga marites. Huwag kayong makinig, mga kapatid. Minsan, nandito tayo sa gawain ngayon. Pag mamaya, wala na tayo sa gawain. Yung topic natin, iba. Tama ba yun? Paniraan ng mga panira, mga kapatid. Tama ba yun? Hello, mga Kristiyano. Hinaot nga wala na dire. Usay, magaling kayo ta magdalag pulong sa Ginoo. Usay, mga sharer pa talaga. Siraan yung bawat sharer, mga kapatid. Tingin ba natin, mga kapatid, na gagalak ba ang Diyos niyan? Kahit ba gaano po natin kagaling, mga kapatid, kung tayo man ay may masamang hangarin sa pagdadala ng salita ng Diyos, hindi kayo kagalugdan sa Diyos. Ayusin natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo magaling, pero may Diyos na nakakita sa atin. Hindi ka nakikita ni brother, hindi ka nakikita ni sister, pero kung ikaw ay naninira ng kasamahan mo, kitang-kita ka sa Diyos. Amen? Hindi ko alam na nagsasalita ako ngayon dito. Mayroon namang tao dyan na against sa mga sinasalita ko. Amen? Kaya hindi ko po tinatawag na mag-preach ako para magugustuhan ako, kundi mag-preach ako kung ano ang ipapagawa sa Diyos sa atin. Huwag tayong mag-preach para maraming magpapalo sa atin. Parang hindi ganun ang gusto ng Diyos. Amen? Bilang mananampalataya, mga kapatid, hallelujah, preach the truth. And the truth will set the free, mga kapatid. Bilang mananampalataya, walang kapangyarihan yung mga tao, mga kapatid, na yes, nandoon na tayo, magaling magsalita, mga kapatid. Pero pag wala na yung si brother at sister, siya na yung topic. In Jesus' name. Wala yan dito. Amen?
Maging totoo tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Dahil kahit tuldok, kilala tayo ng Panginoon. Ikaw, ako, kilala ka kung ano ang ginagawa mo nung walang gawain, mga kapatid. Amen? Kahit paano tayo, minsan mag-testimony tayo, mga kapatid. Gusto natin na mapurihan tayo sa mga tao. Kahit hindi totoo hala testimony natin, in Jesus' name. Tayo lang din ang nakakaalam yan, mga kapatid. At nawawala yan dito, mga kapatid. Testimony yung totoong nangyari sa buhay mo. Hindi yung testimony ng iba, testimony mo, mga kapatid. Hello? Amen? Maraming mga taong ganun, mga kapatid. Pero, in Jesus' name, wala yan dito. Next, mga kapatid, last but not the least. Number 9 lang po tayo, mga kapatid. Receive God peace. Ang tao naka-receive ng peace. Amen? Sa salita ng Diyos. Hindi natin kailangan, mga kapatid, na magpataasan, pagalingan, pagdating sa salita ng Diyos. Lagi na nating tandaan, walang natatakpan na hindi mahayag, mga kapatid. Sabi ng Luke 11 or 12. Hallelujah. Sabi doon sa Luke 12, mga kapatid, verse 2. Datapwat walang bagay na takpan na hindi mahahayag at natatago na hindi malalaman. Lagi nating tandaan yan. Kaya kailangan renew day by day ang ating isip. Lord, tama pa ba ito ang aking ginagawa? Minsan yung testimony natin, mga kapatid, kahit hindi nangyayari, testimony natin nangyayari. Amen? Huwag nating sabihin, mga kapatid, ang hindi totoo. Dahil hindi ka nagsalita sa brother mo. Sa Panginoon tayo, mga kapatid. Amen? Hindi na-bless ang Diyos sa'yo kung tingin mo, ay nangyari ito, pero hindi naman nangyari pala. Huwag nating pasubrahan, mga kapatid. Renew your mind with God's words. Hindi tayo pagalingay. Sabi nga ng Panginoon, magpaubsanay ta, dili magsigig isig patas anay, mga kapatid. Bilang mananampalataya, lagi nating ingatan ang ating pananalita. Amen? Kung mayroon kang, mga kapatid, na hindi mo nagustuhan, sabihin mo. Hindi kita nagugustuhan, sister. Amen? Hindi doon sa kabila na magsabi-sabi ka doon. Alam niyo ba, mga kapatid, binigyan tayo ng bibig para gamitin natin sa mabuti. Hindi para manira ng kapwa natin. Kahit pa hindi ka narinig sa kapwa mo. Yes, madam. 5 minutes, madam. Tandaan natin, mga kapatid. Receive God peace, mga kapatid. Pag nasa Panginoon tayo, naka-receive tayo ng tinatawag na peace, mga kapatid. Wala po yan dito, mga kapatid. Hindi po yan mga kapatiran natin. Kundi ang Diyos lang ang nagsabi na makapag-receive lang tayo ng peace, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Kaya rin nyo, ayaw ng Diyos, mga kapatid, ang pananampalataya na may halo na hindi totoo. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Hinahabagan tayo ng Diyos. Kaya maging totoo tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Yes, wala tayong mga sahod dito, pero ang tunay na puso kilala ng Diyos. Maging totoo tayo, Lord, ito yung kahinaan ko. Sabihin mo. Hindi natin kailangan na manira tayo ng mga kapwa, mga kapatid, para tayo po'y pupurihin at napakabuti niyang tao. Hindi mo kailangan na, hallelujah, manira tayo ng mga kasamahan lang natin, mga kapatid. Hindi ka ba nahiya? Pag nasa harap natin, mga kapatid, tawang-tawa natin. Pero pag talikod, mga kapatid, iba pala yung nasa puso niya. Hello. I-rebuke natin ang ating mga sarili. Last verse, mga kapatid, receive God's peace. Number John 16:33, ang sabi niya dito, ang bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Kaya dito pa lang sa salita ng Diyos, makapagsabi ka na mayroon akong kapayapaan. Pero yung mga tao, mga kapatid, na hindi pa nagbabago hanggang ngayon, wala yang kapayapaan eh. Kasi siguro, mga kapatid, kahit yung mga sinasabi natin sa harap ng mga tao, mga kapatid, kahit may mga testimony tayo na hindi naman totoong nangyari sa atin, nangyayari na yun.
Siyempre, yung mga tao na nakikinig, maka-discern din yan. May espiritu yan. Nakakahiya po mga kapatid. Nag-testimony tayo, goodness of God. Yung tunay, yung totoo mga kapatid. Kaya, ang gagawin natin, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Renew your mind with God's words. Right now, wag nang bukas mga kapatid. Hallelujah. Balikan po natin ang ating key verse mga kapatid. Hallelujah na namanhik si Apostol Paul na inyong iharap ang inyong sarili, ang ating katawan mga kapatid, na buhay. Amen. Hallelujah. Na huwag na tayong magsiayon. Baka magaling tayo mga kapatid, pero pag wala na tayo sa gawain, ang Diyos pa rin ang nakakaalam mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, sa taga-Roma, kaya nga mga kapatid kong mga minamahal, ipinamanhik ko na sa alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga sariling katawan sa haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katapatang pagsamba. Amen. Last natin na napag-usapan dito mga kapatid, hindi ko po nakalimutan. Hallelujah. Ano po daw yun? Useless ang pananampalataya kung wala tayong ginagawa. Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, bilang mananampalataya, huwag nating hayaan na maging useless ang ating pagdalo sa gawain ng Panginoon. Marami na tayong ginagawa mga kapatid. Marami na tayong ginatawag dito mga kapatid. Ginagawa mga kapatid. Na-sacrifice natin minsan ang ating mga amo. Diba? Kaya mga kapatid, maging totoo tayo. Yan lang po ang nais ng Diyos. Kaya number 2, sabi niya, at huwag kayong magsiayon. Kung dati magsiayon tayo, pag marinig ninyo mga kapatid na sinisiraan ninyo mga kapatiran, huwag na kanyong pakinggan. Mag-iba na kayo. Hindi yung, sabayan nyo rin mga kapatid. Dahil meron talaga yan. Sa isang church mga kapatid, meron talaga yan. Pero pag sinasabayan mo yan mga kapatid, magsabi na siya, ay ganito yan siya, ay ganito yan siya. Sasabayan kayo yan. Pero lagi niyong tandaan, useless ang ating pagdalo sa gawain kung ganun pa rin hanggang ngayon mga kapatid. Imbis habag ang ating ipag-pray natin kung meron tayong nagagawa or meron tayong mga nakikita na hindi natin nagustuhan. Or baka na-rebuke tayo kaya galit na galit tayo mga kapatid. Tayo lang ang nakakaalam. Amen? Hallelujah. Kahit sino ka, kung sa tingin mo naninira ka na ng kapwa mo, i-rebuke mo na. Kung ikaw man ay pinagsabihan ng sister mo, huwag niyong pakinggan. Kasi minsan, sinisira niya ang isang tao dahil lang gusto niyang ibaba at siya ang maitaas. At lagi nating tandaan mga kapatid, kahit anong ginagawa natin sa talikod sa isang tao, may Diyos na nakatingin sa atin. At malaking mata, kahit pa nakapikit ka, ang Diyos nakakita sa iyo. Kaya huwag tayong magpakaroon nun, huwag tayong magiging, hallelujah, hipokrita sa paglilingkod sa Diyos. Maging totoo tayo. Kung naninira tayo ng kapwa, humingi ka ng tawad. Kapal ng mukha natin, mga kapatid, tawang-tawa tayo sa ating mga ginagawa. Hindi yan. Hindi na kinaiya sa Ginoo. Kinaiya na ni Satanas. Tapos tawang-tawa ka pag may problema yung sister mo. Pag ganun ang mga mindset natin, hindi yan mula sa Diyos. Lagi natin tandaan, yan ay sa Satanas na isip, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. At dito lang po tayo magtatapos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord God, makapangyarihan namin na Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Kung mayroon man, Lord God, na hindi pa po namuhay ayon sa iyong kalooban, Lord, ikaw po ang nakakaalam. Jesus. Patawad sa mga tao, Lord, kung minsan man kami, Panginoon. Hallelujah, hindi naka-align sa inyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay ayon sa inyong kalooban, Jesus. Di po namin kaya, Lord, na magpakabait kung hindi mo po kami tulungan, Panginoon. Kaya Lord Jesus, sa oras na ito, ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Salamat sa iyong lingkod, O Lord Jesus, na muliin niyo po akong ginamit dito, Panginoon. Nawa, ang salita mo, Panginoon, ay titimo sa aming puso at silyuhan mo po ito ng iyong banal na espiritu na hindi po ito nakawin ng kaaway, O Lord Jesus. Durugin mo ang mga pusong bato in Jesus' name.
In Jesus' name. Sa oras na ito, Lord God, nawa maging totoo kami na maglingkod sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa iyong nag-iisang pangalan. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon at ibibigay ko po kay Pastor Jemuel ang ating altar call. Pastor Jemuel, maraming salamat po mga kapatid at sa Diyos ang lahat ng papuri.